Kamusta po kayo? Batid ko ang mga lihim na pag-aalinlangan na madalas nararanasan ng mga magkapareha sa kanilang ginintuang edad. Sa yugtong ito ng ating buhay, kung saan higit kalahati na ng ating landas ang ating nalakbay na magkasama, ang paglalapit na kalooban ay hindi na lamang isang biglaang udyok ng katawan gaya noong tayo ay bata pa. Ito ay nangangailangan na ng higit na pag-unawa, lambing at tamang tiempo na tila isang magandang simponya. Maraming mga Ginoo ang nagbabahagi sa akin na sila ay nakararamdam ng pagkalito. Hindi nila alam kung saan ba dapat ilalagay ang kanilang mga kamay o kung paano muling papanyalain ang alab ng pagmamahalan sa kanilang kabiyak, gayong ang kanilang mga katawan ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng panahon. Ngayon, bilang isang doktor at bilang inyong kaibigan na nagnanais umalalay, nais kong ibahagi sa inyo ang isang sikreto, isang prinsipyo na tinatawag kong multi-point harmony o ang kasunduan ng mga haplos. Alam nyo ba, ang katawan ng isang babae, lalo na sa edad na ito, ay parang isang mamahaling biolin. Kung iisang kwedas lamang ang palagi mong kakalbitin, ang tunog ay magiging matabang at kung minsan ay nakapapagod. Ngunit kung matututunan mong haplusin ang iba't ibang bahagi na sabay-sabay at may tamang ritmo, makalilikha ka ng isang himig ng kaligayahan na hindi nyo inakalang posible pa sa ganitong edad. Ang pinakamalaking pagkakamali na madalas ko nakikita ay ang sobrang pagtutok sa iisang tunguhin lamang. Madalas, ang mga kamay ay nagiging tila labis o kaya naman ay masyadong nagmamadali. Tandaan natin na ang mga kababaihan ay nakararamdam ng pagmamahal at koneksyon sa pamamagitan ng malawak na network ng mga ugat na nakakalat sa buong katawan. Habang tumatanda, ang mga dulo ng ating pandama ay maaring hindi na kasing talas ng dati. Ngunit ang kakayahan nitong sumabay sa damdamin ay mas malalim na ngayon kaysa noon. Ang prinsipyo ng harmony ay nagsisimula sa muling pagbubuklod ng mga bahaging tila nakalimutan na. Huwag na huwag hayaang walang ginagawa ang iyong isang kamay. Habang ang isang kamay ay marahang hinihimas ang kanyang ibabang likod na madalas sumasakit. Ang isa pang kamay ay maaring banayad na dumampi sa kanyang leeg o sa likod ng kanyang tainga. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang matatag at mainit na haplos sa ibaba at ang isang magaan at tila lumilipad na dampi sa itaas ay lilikha ng isang daloy ng kuryente sa kanyang katawan. Ito ang paraan natin upang gisingin ang kanyang nervous system na tumutulong sa kanya na lubos na mag-relax at maging handa sa pagtanggap ng iyong pagmamahal. Isipin niyo ang ugnayan ng inyong hininga at ng inyong mga daliri. Palagi kong ipinapayo sa mga mag-asawa na ang pagpapalapit na kalooban ay hindi lamang pisikal na pagtatagpo, kundi pag-iisa ng dalawang kaluluwa. Habang ikaw ay bumubulong ng mga salita ng paghanga sa kanyang tainga, hayaang ang iyong mga daliri ay marahang sumabit sa kanyang mga daliri. Ang isang mahigpit na paghawak sa kamay sa sandaling ito ay hindi lamang simbolo ng proteksyon, kundi isang malakas na hudyat ng tiwala. Ang mga kababaihan sa edad na ito ay nangangailangan ng pakiramdam na sila ay pinahahalagahan at ligtas bago nila lubos na mabuksan ang kanilang puso para sa kaligayahan. Isang mahalagang bahagi na madalas nakakaligtaan ng mga kalalakihan ay ang ugnayan sa pagitan ng sikmura at ng puson. Ayon sa medisina, ang banayad na paghagod sa itaas na bahagi ng tiyan ng paikot ay hindi lamang nakatutulong sa sirkulasyon ng dugo, kundi nagpapalabas din ng tensyon sa katawan. Gawin ito kasabay ng isang banayad na halik sa kanyang noo o sa kanyang sentido. Ang sabay-sabay na haplos sa iba't ibang bahaging ito ay tumutulong upang ang enerhiya sa kanyang katawan ay dumaloy ng maayos, na nagbibigay daan para sa mas masiglang pakiramdam sa mga sensitibong bahagi. Alam niyo ba kung bakit tila nagiging sagabal ang inyong mga kamay? Ito ay dahil mas inuuna ninyong isipin ang teknik kaysa sa nararamdaman ng inyong kapareha. Hayaang ang inyong mga kamay ang magsalita. Huwag dumampi dahil lamang ito ay bahagi ng proseso. Dumampi ka dahil nais mong madama ang tibok ng kanyang puso, dahil nais mong haplusin ang mga bakas ng panahon sa kanyang balat, at dahil nais mong sabihing, narito pa rin ako, mahal kita gaya ng dati. Kapag ang iyong haplos ay may dalang init ng tapat na pag-ibig, bawat dampi ay nagiging mahiwaga. Sa medisina,
Tinatawag namin itong multi-layered stimulation. Kapag ang utak ay nakatatanggap ng signal mula sa iba't ibang bahagi ng pandama ng sabay-sabay, naglalabas ito ng oxytocin, ang hormon ng pagmamahal at kaligayahan. Para sa mga kababaihang nasa middle age pataas, ang hormona ito ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang pisikal na udyok. Tinutulungan silang malampasan ang mga alalahanin tungkol sa edad, sa panunuyo ng balat, o sa mga pagbabago sa kanilang katawan upang mahanap ang kagalakan sa inyong pag-iisa. Tandaan, ang ritmo ang susi. Hindi kailangang mabilis, hindi kailangang malakas. Hayaan itong maging banayad gaya ng paghampas ng alon sa dalampasigan. Ang isang kamay sa balikat, ang isang kamay sa kurba ng kanyang balakang. Ang koordinasyong ito ay parang pagbubukas ng bawat ilaw sa isang madilim na silid. Kapag ang lahat ng ilaw ay nagliliwanag na, doon nararating ang rurok ng inyong pagmamahalan. Minsan ay may nakonsulta sa akin si Mang Ray, inamin niyang halos 2 taon na silang hindi naglalapit ng kanyang asawang si Aling Rosa. Natatakot siya na baka ang kanyang pagkailang ay maging sanhi lamang ng pagkairita ng kanyang asawa. Tinuruan ko siyang gamitin ang prinsipyo ng multi-point harmony na ito, simula sa pinakasimpleng paraan. Hindi kailangan ng bonggang plano, kundi ang matutong ilagay ang mga kamay sa tamang lugar upang ipakita ang pagkalinga. Makalipas ang 1 linggo, tumawag siya sa akin na punong-puno ng galak. Sinabi niyang hindi pa niya nakitang ganoon kalambing at ganoon kasaya si Aling Rosa sa loob ng maraming taon. Ang pagpapatuloy na syimpo niyang ito ay wala sa bilis, kundi sa paghahabi ng iba't ibang antas ng pandama. Kapag ang katawan ay nagsisimula ng uminit at ang isipan ay handa na, ito na ang oras para sa tinatawag nating Yaotua Nipnyang o ang masining na pagsasanib. Isipin mong ikaw ay isang konduktor ng isang orkestra. Ang iyong kanang kamay at kaliwang kamay ay hindi dapat gumagalaw ng hiwalay o magkasalungat. Magsimula sa bandang hita. Ito ay isang bahaging napakasensitibo dahil ang balat dito ay manipis at maraming sensory receptors. Habang ang mga daliri ng isang kamay ay tila gumuguhit ng mga hindi nakikitang linya sa kanyang hita, ang kabilang kamay naman ay ilapat ng bahagya sa kanyang puson. Napatunayan ng siyensya na ang ugnayan sa pagitan ng 2 puntong ito ay lumilikha ng isang saradong sirkito sa utak. Pinaparamdam nito sa kanya na siya ay lubos na kinakandili. Madalas nating makalimutan ang bahagi ng puson, ngunit ang init mula sa iyong palad na nakalapat dito ay tumutulong sa mga kalamnan na mag-relax, na nag-aalis ng anumang kaba o tensyon, at nagbubukas ng daan para sa mas malalim na damdamin. Isa pang sikreto sa harmony ay ang pagsasama ng katahimikan at galaw. Minsan, ang pinakamalakas na pakiramdam ay hindi nagmumula sa patuloy na paggalaw. Subukan ilagay ang isang kamay na matatag sa kanyang sacrum, ang bahagi sa dulo ng likod kung saan nagtatagpo ang mga ugat ng pakiramdam sa ibabang bahagi ng katawan, at panatilihin ito doon ng may sapat na diin. Habang ginagawa ito, ang kabilang kamay naman ay marahang gumagawa ng paikot na haplos sa kanyang balikat o sa kanyang tainga. Ang kaibahan ng matatag at hindi gumagalaw na palad sa likod at ang maliksi at banayad na mga daliri sa itaas ay lilikha ng pakiramdam na siya ay inaalagaan sa gitna ng isang agos na kapwa malakas at banayad. Huwag hayaang maging tuyo o magaspang ang iyong mga kamay. Sa edad na ito, ang pagbabago sa hormones ay maaari maging sanhi ng pagiging mas sensitibo ng balat sa pagkiskis. Ipinapayo ko ang paggamit ng kaunting natural na langis o lotion. Kapag ang iyong mga kamay ay malambot at madulas, bawat haplos mo ay tila sutlang dumadaloy sa kanyang balat. Gamitin ang iyong mga dulo ng daliri upang gumuhit ng landas mula sa kanyang collarbone pababa sa kanyang pusod. Hindi lang ito pagpukhaw ng pandama. Ito ay paraan mo ng pagmamapa muli ng pag-ibig sa katawan ng taong mahal mo. Sa prosesong ito, bigyang pansin ang kanyang reaksyon. Kung ang kanyang paghinga ay bumibilis o lumalalim, kung ang kanyang mga balikat ay tila nanginginig ng bahagya, iyon ang tanda na ang simponya ay nasa rurok na. Huwag biglang magpalit ng posisyon. Panatilihin ang sabay-sabay na haplos na yon, ngunit may mas malalim na ritmo. Gamitin ang iyong mga kamay upang pakinggan ang tibok ng kanyang puso sa pamamagitan ng kanyang balat.
Ang isang matalinong asawa ay alam kung kailan dapat magbigay ng diin at kung kailan dapat maging maluwag, upang ang kanyang kabiyak ay hindi mabigla, kundi makaramdam ng masuyong pag-akay. Naalala ko ang kwento ni Mang Cardo at Aling Nena. Mahigit 30 taon na silang magkasama. Tabi ni Mang Cardo, pakiramdam daw niya ay isa siyang mekanikong hindi marunong humawak na isang masilang makina. Sinabi ko sa kanya, "Huwag kang maging mekaniko, maging isa kang alagad ng sining." Sa halip na tumutok sa iisang bahagi, tinuruan ko siyang pagsamahin ang paghaplos sa buhok at ang pagmamasahe sa mga paa pagkatapos ng isang mahabang araw. Ang koneksyon mula sa dalawang dulo ng katawan ay lumikha ng isang malakas na pagyanig sa gitna ng kanilang kaluluwa. Sabi ni Aling Nena pagkatapos, ang ganoong sabay na pag-aalaga ang nagtunaw sa lahat ng pader na namagitan sa kanila sa loob ng maraming taon. Ang multi-point harmony ay ugnayan din ng kamay at hininga. Hayaang ang iyong mainit na hininga ay dampi sa kanyang batok, habang ang iyong mga kamay naman ay abala sa pagpapakalma sa kanyang balakang. Ang kombinasyon ng init at haplos ang pinakamabisang gamot upang gisingin ang mga damdaming tila natutulog na. Para sa mga babae, ang pakiramdam na sila ay balot ng iyong atensyon ay napakahalaga. Kapag hinahaplos mo siya sa maraming bahagi ng sabay-sabay, nagpapadala ka ng mensahe na, ang bawat bahagi ng iyong pagkatao ay akin, at ang bawat bahagi ay karapat-dapat mahalin. Ang sikreto ay ito. Kapag marami kang puntong hinahaplos, ang utak ay hindi makatututok sa anumang alalahanin o kaba. Mapipilitan itong bitawan ng iniisip tungkol sa trabaho, sa mga anak o sa mga kulubot sa mukha, upang lubos na malubog sa kasalukuyang sandali. Ito ang tinatawag na meditasyon sa pag-ibig na ating hinahangad sa edad na ito. Hindi kailangan ang pagmamadali ng kabataan. Kailangan lamang ang malalim na pag-unawa ng dalawang taong magkasamang sumuong sa mga unos ng buhay. Ngayon, samahan niyo ako sa huling bahagi ng teknik na ito. Ang ugnayan ng pinagmumula ng init at ng daloy. Sa medisina, alam natin na ang maayos na sirkulasyon ng dugo ang susi sa bawat kaligayahan. Para sa mga ginaan sa edad na ito, kung minsan ay nagiging mabagal ang daloy na ito. Ang tungkulin ng inyong mga kamay ay maging isang natural na tagapaghatid ng init. Gamitin ang iyong palad, ilapat ito ng maigi sa sacrum area, sa itaas lang ng balakang. Dito matatagpuan ang mga nerves na kumokontrol sa buong ibabang bahagi ng katawan. Manatili doon hanggang sa maramdaman niya ang init na nagmumula sa iyong palad. At dito na magsisimula ang tunay na harmony. Habang pinapanatiling mainit ng iyong kanang kamay ang kanyang likod, ang iyong kaliwang kamay naman ay marahang haplusin ang pagitan ng kanyang mga daliri sa paa o ang kanyang talampakan. Mukhang kakaiba, hindi ba? Pero ang mga talampakan ay may mga pressure points na direktang konektado sa ating vital organs. Ang sabay na haplos sa dalawang dulo ng katawan ay lumilikha ng pakiramdam na tila isang kwerdas na hinigpitan ng tama, na nagbibigay ng malalim na panghinginig ng saya sa buong katawan. Isang gintong aral na nais kong tandaan ninyo. Huwag kailanman kalimutan ang mga karatig bahagi. Habang ang iyong mga kamay ay may ginagawa sa mga pangunahing bahagi, gamitin ang ibang bahagi ng iyong katawan upang makalikha ng karagdagang dampi. Ang iyong siko ay maaaring marahang sumandal sa kanyang balakang, o ang iyong tuhod ay maaaring dumikit sa kanyang hita. Ang mga kababaihan sa kanilang middle age ay labis na nagiging sensitibo sa pakiramdam na sila ay napapaligiran. Kapag nadarama nilang naririyan ka sa bawat panig, kusa nilang bibitawan ang kanilang pagiging depensibo at papasok sa yugto ng pag-e-enjoy. Pag-usapan naman natin ang inyong mga kamay sa mahahalagang sandali. Kapag ang lahat ay handa na, ang mga kamay ay hindi dapat tumitigil sa ibabaw lamang. Gamitin ang tinatawag nating deep vibration. Sa halip na mabilis na paggalaw, ilapat ang palad sa mga bahaging may kalamnan gaya ng hita o balakang, at gumawa ng bahagyang panginginig mula sa iyong pulso. Ang panginginig na ito ay tumatagos sa mga himaymay at ugat na nagpapasigla sa natural na pakiramdam ng katawan. Sabayan ito ng pagdampi ng labi sa likod na kanyang tainga. Ito ang rurok ng multi-point harmony, ang pagsasanib ng malalim na panghinginig at ng banayad na dampi sa pinakamanipis na bahagi ng balat.
Naalala ko si Lolo Hung, 62 anyos na siya. Sabi niya, pakiramdam niya ay wala na siyang silbi. Hindi dahil sa katawan, kundi dahil hindi na niya alam kung paano pasayahin ang kanyang asawa. Sabi ko sa kanya, isipin mong ang katawan ng asawa mo ay isang harden na matagal na hindi nadidiligan. Hindi mo lang basta bubuhusan ng isang baldeng tubig ang ugat at tapos na. Kailangan mong diligin ng dahan-dahan, mula sa dahon hanggang sa sanga, mula sa ugat hanggang sa bulaklak. At natutunan niyang gamitin ang kanyang mga kamay upang diligan ang damdamin ng kanyang asawa ng may pasensya. Ang resulta, hindi lang nahanap ng kanyang asawa ang saya, kundi muli nitong minahal ang sarili dahil sa pagpapahalagang ipinakita ng mga kamay ng kanyang asawa. Mga Ginoo, ang huling sikreto ng harmony ay ang hindi minamadaling pagtatapos. Kapag ang himig ay nasa huling mga nota na, huwag agad bibitawan ang iyong mga haplos. Ito ang oras para sa haplos ng pagpapakalma. Hayaang hawakan ng iyong mga kamay ang kanyang mukha, at ang iyong hilalaki ay marahang haplusin ang kanyang mga pisngi. Ang isang kamay ay dapat manatili sa kanyang puson upang panatilihin ang init. Ang patuloy na pagdampi sa iba't ibang bahagi pagkatapos ng rurok ay ang pinakamahalagang gamot upang mapangalagaan ang inyong relasyon. Ipinapakita nito na mahal mo siya dahil sa kung sino siya at hindi lang dahil sa panandaliang sarap. Huwag hayaang maging walang buhay o sagabal ang inyong mga kamay. Gawin itong instrumento ng pag-ibig, ng paghilom, at ng pag-unawa. Kapag naging dalubhasa kayo sa sining ng multi-point harmony, matatanto ninyo na ang edad ay hindi hadlang, kundi isang mahalagang sangkap upang ang inyong pagsasama ay maging mas malalim at mas sagrado. Tandaan, ang pagiging banayad sa bawat dampi ay ang pinakatapat na wika ng pag-ibig na walang anumang salita ang makapapantay. Naway mahanap ninyong muli ang pinakamaganda at pinakamaalab na simponya sa loob ng inyong tahanan. Huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento o ibahagi ang inyong kwento. Narito lang ako upang makinig at sumabay sa inyong paglalakbay tungo sa kaligayahan.